Hello everyone, good evening at this is Abby and welcome to my channel guys. So, for this video guys ay meron akong ipukwento sa inyo, kunti lang naman at maiksi lang naman siya. So, by the way guys, natagalan ako bago magkaroon ng isang vlog kasi napaka-busy nga ng schedule ko at maraming salamat sa mga patuloy na nagko-comment sa akin at na nagme-message sa mga ibang vlog at doon sa sa mga comment na parang nasagot ko naman siya sa dati kong vlog, pero para siguro sa kaalaman nila at gusto nilang pumunta dito sa Malta ay nagko-comment pa rin sila at inuulit-ulit yung aking video, yung sa about sa Malta salary at saka sa walang sawang panonood at pagsuporta niyo sa akin. At yun nga, alam kong nasagot ko na yun, pero sasagutin ko pa rin. So, dito po yung sa sinasabi sa akin kung worth it ba na mag-Malta ka or magtrabaho ka sa Malta. So, para sa akin guys, buhan dito sa Europe, para sa akin sa umpisa, mahirap. Pero, siyempre lahat naman ng bagay, pag inumpisahan mo at saka talagang desidido ka, mayroon kang sa buhay, talagang parang pupursige mo na gusto mo makarating sa bansa na yun. So, lahat talaga makakaranas ka ng hirap at so yun nga. Anyway guys, at tinatanong sa akin yung about sa worth it pa mag-Malta, yung accommodation, expenses, transportation, groceries, so lahat. So, yun nga, pag ikaw baguhan na wala ka talagang dalang pera papunta dito, so napakahirap. Mahirap ka mag-adjust, pero at the end naman, makaka-recover ka naman, so okay naman. So, gano'n naman talaga, lahat ng mga nag-a-abroad sa umpisa talaga is mahirap talaga. Pero kung meron kang marunong kang dumiskarte, mayroon kang siyempre prayers din at magtiwala ka lang sa kanya, tiwala ka lang sa taas, so lahat malalampasan mo yun. So anyway guys, ang dami ko lang nasabi at yun nga, isa-isayin natin yun about sa transportation, sa accommodation, grocery, etc. lahat kung talagang karapat dapat diba po. At magkakaroon ka ng ID, yung parang card. So, itatak mo lang yun sa bus every time na sasakay ka. So, yung transportation dito, hindi kagaya ng sa Pilipinas, merong sidecar, merong tricycle, merong jeep, merong more on dito, buses talaga. So, magpapas ka. Meron din naman mga taxi, mga Bolt na gano'n. Pero, syempre, mahal naman yun. So, yun nga, yung transportation dito, more bus, maglalakad ka doon, sandun talaga yung sakripisyo mo na, kasi malayo-layo yung mga lalakarin bago ka makarating ng mga bus stop, yung mga gano'n. So, yun. At syempre, sanay naman tayo maglakad. So, parang hindi masyadong yun nga lang, nandun yung pagod. So, yung transportation, okay naman siya. Kailangan maaga ka lang. Tapos, yung groceries, yung sinasabi, siguro kung yun nga, isa ka lang, hindi ka naman maarte, hindi ka naman masilan sa pagkain kung ano-ano, mag-feed ka. Siguro, in 1 month, pwede na sa'yo 100. So, or depende sa'yo kung paano ka mag-manage ng pera mo. So, 100, nandun na yung shampoo, nandun na lahat ng mga girls, mga needs mo ng bilang babae or lalaki, gano'n. So, depende sa'yo. Kasi nga, mahal na ang bilihin dito. Pagdating sa pagkain, ang pinakamura dito is yung baboy. Ibang gulay isda dito, parang mahal. Parang mahal para sa akin. Ewan ko kung para sa iba. Pero wala akong choice. So, yun na. At kailangan yung bilhin. Pero, pag sa pagkain naman, depende yan sa gastos mo. Siguro para sa akin, 100 isang buwan. Para sa akin, 100, okay na. So, ewan ko lang sa iba kung Pero nandun na yung lahat yung mga pangangailangan ko bilang isang babae. Hindi, yun nga. Parang nandun na lahat yung pagkain mo, bigas mo, lahat-lahat. So, i-manage mo na lang yun.
So, yun. At saka, ano pa ba? Ng transportation, grocery. So, accommodation, ay, rent ng bahay. Hindi pala accommodation kasi walang accommodation dito. Rent ng bahay, yung ganito, yung bed. So, yung pinakamababa dito is ano ka ng mga 200 to 250. So, depende sa'yo yung kuryente, So, medyo, na din. Kung gusto mo naman magsulo ka, nasa 500 to 450, no, 30,000 pesos dyan sa atin, mga ganyan. Kung depende sa'yo kung gusto mo ng tahimik na buhay. kung gusto mo yung tahimik ka pagkadating sa trabaho, so, depende pa rin yun sa lifestyle mo. So, para sa akin, isang baguhan dito, sa tiyaga lang, okay naman. At, yun nga, tiyaga lang. Kasi lahat naman talaga ng mga nag-abroad, kahit saang bansa ka sa umpisa talaga is, nandun yung struggle mo sa Pero, syempre, Pilipino na tayo. So, lahat naman yung makakaya. So, nasa iyo lang yun. Pero, ako kasi ex-abroad na ako. So, galing akong Dubai. So, nahirapan pa rin naman ako dito. Kasi, syempre, panibagong pakikisama na naman at lahat-lahat wala kang alam sa nila dito. So, mahirap din. So, kung ikaw ay nag-uumpisa, o first time mong nag-abroad, mas mahirap din talaga. Kasi ang Malta, hindi naman sa maliit lang siya na bansa. Parang tahimik din. Walang masyadong pasyalan dito. Lahat ng mga tao dito for trabaho. At wala namang mga mall dito na kagaya sa atin na pwede kang meron naman dito yung mga parang bahay-bahay na yung mga parang mga kebab factory. Ang mga store kasi dito is mga bahay lang. So, parang may mga kainan, mga coffee shop, mga ganun lang. Hindi kagaya sa atin na lahat ng mga store is nasa isang lugar, nasa isang mall. Pwede kang mamasyal pag na-boring ka, homesick ka, ganun. Dito kasi walang masyadong ganun kasi maliit lang na bansa to. So, kung ikaw ay first timer na nandun yung homesick ka talaga kasi parang ang tahimik, tapos wala ka namang masyadong pupuntahan kasi ang mga tao dito puro trabaho talaga. Kasi dito yung tumambay, kaya puro trabaho. Kasi lahat dito babayaran mo, maraming bayaran dito pagdating ng sahod mo. Oo, okay naman yung kita, ka naman, pero kung susumahin mo, depende nga sa lifestyle mo yun. So, parang lang din, kasi lahat dito may bayad, may tax ka dito, may bayad may malaki yung bahay mo, malaki yung kuryente mo, tubig mo, transportation mo, pagkain mo. So, lahat dito may bayad, unless sa Dubai or sa ibang na free accommodation ka, libre lahat ng tubig, ilaw, or kung ano man. So, may mga ganong Pagdating kasi sa Europe, lahat yun babayaran mo. Ultimo medical dito, ID mo, every year, mag-renew ka, lahat pera yun. So, magastos, talaga. Mahirap kung wala kang backup, kung wala kang pera talaga. Pakahirap mag-budget talaga. Ang baguhan na mag-Europe ka kasi kailangan mo ng budget. Unang-una papunta dito is napakalaki na. Kung galing ang Pilipinas, kalahating milyon na ang gagastusin mo or higit pa sa mga nakakausap ko, malalaki yung nila. Ako nga nagaling ako sa Dubai, malaki din ang nagastos ko, utang yun. So, bago ka maka-survive, okay naman yung so, depende nga lang yun sa lifestyle mo. Kung sosyalera ka, ay di wala talaga mayayari sa pinagtatrabahuan mo. Ayun. Pero kung magtsatsaga ka ng mga simpleng lang, so, makakabayad ka naman, worth it naman yung placement fee mo kung tutuusin. Kung talagang matipid ka or depende sa budget mo. Siguro mga 1 year or 6 months or mga 1 year and a half, matatapos mong bayaran yun. Kung wala ka namang masyadong obligasyon sa pamilya, siguro mga 6 months, 1 year, bayad mo na yung placement fee mo papunta rito, yun. Pero pagkagaya sa akin na
So, tama lang, medya-medya lang din. Medya-medya, kailangan nga lang magsakripisyo talaga ang ano. At saka dito nga pala is depende din sa trabaho mo, depende sa sahod mo. So yun, so ang mga carer dito is nagsasahod sila ng mga 1,000 to 1,200 or siguro hindi ako sure kung siguro mga linis mo na mga 1,000 ganun. So pwede na yun. So ang ibang ano dito, factory worker, depende din kung may overtime ka, minimum dito is 800. So, depende yan sa status ng trabaho mo or ano. Yun. Tapos, andun na yun yung babawasan mo pa ng bahay mo, pagkain mo, kuryente, lahat ng ano babayaran mo. So, yun. So, makakapagpadala ka pa rin sa pamilya mo ng kahit pa paano at saka may matitira ka pa rin naman kahit ano. So, yun guys, yun nga, at sana nasagot ko yung ano, kung ikaw ay papunta dito or baguhan, depende yan sa lifestyle mo. Worth it naman magmalta kung sa umpisa kasi, kahit pa paano naman, basta marunong ka mag-budget, may magtatabi ka naman. Kung marunong ka mag-ano. So, at saka sa lahat ng Europe kasi, dito ang pinakamadali magkaroon ka ng ID, legal ka, hindi ka TNT, hindi kagaya ng ibang ano, hindi kagaya ng ibang European country na bago ka magkapapel is 10 years kagaya sa Italy or sa ibang ano pa, yung matagal sila magka-ID. Dito kasi mas mabilis ka magkaroon ng residence card ng ID mo at yun, ano ka, basta masipag ka lang mas madali dito mag-ano ng trabaho. Kasi pagka halimbawa, nakabayad ka na sa utang mo, naka-ano ka na, pwede ka nang mamasyal sa mga iba't ibang European country pagka meron ka ng budget. Parang naglibang ka lang sa sarili mo, yun. Yun guys, at yun nga. Ang haba na explanation ko dahil sa worth it ba mag-Malta guys, kung expensive expensive ba dito? Oo, lahat naman. Lahat naman kasi dito may bayad. So, hindi, pero depende ngayon sa ano. So, sana nasagot ko yun at maraming salamat sa panonood sa channel ko at marami nga akong mga hindi pa na ipapaliwanag. Wala kasing at busy sa trabaho. Kailangan kumita ng euro dito. Mahalaga ang oras kasi pagdating dito at ang bayad kasi dito is per hour. So, mahalaga ang oras dito. So, bawal ang petics dito. So, yun, nawawalan ako ng oras mag-vlog sa aking channel. Pero, hindi ko to pwedeng pabayaan kasi siyempre, naumpisahan ko na itong YouTube channel ko. So, yun nga, sinisingit ko siya. So, maraming salamat po sa panunood at saka mga katanungan nyo. Huwag niyo po kayo magsawang sumubaybay at magtanong sa akin at sana nasagot ko yung ibang meron pa akong i-vlog sana siguro sa ibang ko na yun, yung about sa status dito kasi medyo mahirap na magkaroon ng working permit dito. Mahirap na magkaroon ng working visa kasi parang naging overcrowded na sila. So, parang nag-stop muna sila kaya mas swerte yung mga nandito na okay yung trabaho nila, na may mga ID sila at least legal sila na legal kami dito na nagtatrabaho. Pero kasi ngayon, parang nag-stop muna sila. Parang wala munang masyadong nakakapasok dito. Ewan ko lang yung mga ibang parang ang hirap kasi mag-process ngayon ng mga papers. Kagaya sa akin, ang tagal na ng ID ko. Parang hindi ko pa nakukuha. So, mag 1 month na. Matagal ang processing ngayon. Kasi nga parang naghihigpit sila ngayon. Kasi dumadami na kasi yung tao dito dahil yun nga, maganda nga yung kahit pa paano, mas okay naman dito. So, yun guys, thank you so much. Hello again, thank you so much guys sa panonood. Thank you so much. And, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa channel ko, Abby Artasi guys. And, thank you so much. Bye!